makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang umaga, tayo ay nasa una hanggang ikalawang linggo ng ating aralin sa Physical Education na may paksang katangian ng pagkilos. Ano ang target ko? Sa pagtatapos mo sa module na ito, ikaw ay inaasang mapapakita ang kaibahan ng mabagal at mabilis, mabigat at magaan, malaya at di malayang galaw. Ano ako magaling? Panuto, tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Isulat kung ito ay mabigat o magaan, sapat lang. Ano ang nasa larawan? Ito ba ay mabigat o magaan? Ito ay magaan. Pangalawang larawan, ito ay mabigat ba o magaan? Ang nasa larawan ay mabigat. Pangatlong larawan, ito ba ay mabigat o magaan? Tignan. Ang nasa larawan ay magaan. Pang-apat na larawan, ito ba ay mabigat o magaan? Tama, ito ay mabigat. Ano ang baliktanaw ko? Panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, ito ay isang hayop na kilala sa pagkilos ng mabagal. A. Kuneho, B. Pagong, C. Cheetah, D. Kabayo. Mahusay, letter B. Pagong. Pangalawa, ito ay isang gawain na nangangailangan ng bilis sa pagkilos. A. Pamamasyal sa parke, B. Paglalakad sa madalas na sahig, C. Pagbibisikleta sa pakurubang daan, D. Pagsugpo sa apoy ng mga nasusunog na bahay. Ang tamang sagot ay letter D. Pagsugpo sa apoy ng mga nasusunog na bahay. Pangatlo, ito ay isang sasakyan na mabilis at mamahalin. A. Motorbike, B. Bisikleta, C. Kotse, D. Jeep. Tamang sagot ay letter C. Kotse. Ano ang gagawin ko? Basahin natin ang isang maikling kwento na may pamagat na Ang Batang si Budiday ni E.M. Manyoska. Si Budiday ay isang batang masayahin, mahilig maglaro, kumanta at magsayaw. Mabait at masunurin din siyang bata, kaya kinagigiliwan siya ng kanyang magulang at kanyang mga kaibigan. Isang araw, nagpaalam siya sa kanyang nanay Rosalie na maglalaro sa bahay ng kanyang tita Rosie na di naman kalayuan sa kanila. Mabagal ang kanyang paglalakad dahil sumasayaw-sayaw pa siya at paminsan-minsan pang kumakandirit. Siya rin ay tuwang-tuwa dahil maluwag ang espasyo ng kanyang dinaraanan. Hanggang sa napunan niya na hindi na pala iyon ang daang papunta sa kanyang tita. Napahinto siya at mabilis siyang nag-isip. Tumingin siya sa paligid at patuloy sa mabagal na paglalakad. Hanggang sa naamoy niya sa isang halamanan ang mababangong bulaklak at nakita ang kumikislap na animoy ilaw na kumukuti-kutitap. Nagulat si Budiday. Anong itong aking nakikita? May maliit na parang kulisap na lumilipad. Sa kanyang pagkabigla, napatakbo siya ng mabilis at napaupo sa isang tabi. Sa ilang saglit lang, may narinig siyang maliit na tinig. Bata, pakiusap, tulungan mo ako. Ilang araw na ako sa halaman ito. Hindi ako makaalis dahil may batang lalaki na nagtapon ng plastik. Sumabit sa aking katawan at pakpak. Mabigat na para sa akin ang tinapon niyang basura. Hindi ko na kayang alisin. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Hindi ako makalipat pauwi sa aming tahanan.
Bagamat nagulat si Budiday, hindi na siya nagdalawang isip pa. Dali-dali niyang nilapitan ang malakulisap na nilalang. At sa kanyang pagkagulat, nakita niya na isa pala itong magandang diwata na may pakpak na tila paro-paro sa ganda ng kulay. Inalis niya ang plastik at nagpasalamat ng lubos ang diwata. Salamat, mabait na bata. Dahil sa pagtanggal mo ng plastik, magaan na at malaya na akong makalilipad. Huwag kang mag-alala at makakatuloy ka na sa dapat mong puntahan. Ipikit mo ang iyong mga mata. 1, 2, 3. At sa isang iglap, mabilis na nawala ang diwata. Ngiti at nagulat na muli si Budiday nang tinawag na siya ng kanyang tita Rosie para sa paglalaro kasama ang kanyang mga pinsan. Sa gabay ng inyong magulang, sagutin ang mga katanungan tungkol sa kwentong ating binasa. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Mapapansin natin na sa kwentong ang batang si Budiday ay binigyang diin ang mga sumusunod na salita. Mabagal, mabilis, magaan, at mabigat. Hanapin naman sa kwento kung paano inilarawan ang paggalaw gamit ang mga salitang ito. Una, mabilis siyang nag-isip. Napatakbo siya ng mabilis. Pangatlo, mabigat na para sa akin ang tinapon niyang basura. Magaan na at malaya na akong makalilipad. Panglima, mabilis na nawala ang diwata. Talakayin naman nating mabuti ang ating aralin. May 3 katangian ang kilos. Una, oras. Ang mga kilos ay maaaring magkaiba ayon sa kanyang bilis. May mga kilos na sadyang mabilis, may mga kilos naman na mabagal. May wastong paraan kung kailan magiging mabilis o magbagal ang isang kilos. Ano ba ang mabagal at mabilis na kilos? Ang mabagal na kilos ay dahan-dahan na paggalaw at ang mabilis na kilos ay may tulin o bilis na paggalaw. Halimbawa ng mabilis na pagkilos, basketball, paglalaro ng basketball, pagtakbo, at paglalaro ng patintero. Ang halimbawa naman ng mabagal na pagkilos ay paglakad, pagdarasal, at pagtulak. Pangalawang katangian ng kilos ay lakas. Mayroon ding tinatawag na mabigat na pagkilos at magaan na pagkilos. Tingnan ang dalawang larawan, larawan A at larawan B. Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng magaan na pagkilos? Tingnan nyo nga mabuti, alin naman ang may mabigat na pagkilos? Pagmasdan ang larawan, mapapansin na mas hirap ang batang may buhat na mabigat na libro kung ikukumpara sa batang may dala na isang libro. May tuturing din ito na halimbawa ng mabigat at magaan na kilos. Pag sinabing magaan na kilos, ito ay kilos na madali mong magawa. Pag sinabi naman nating mabigat na kilos, ito ay kilos na nahihirapan kang gawin. Pangatlong katangian ng kilos ay tinatawag nating daloy. Maaari tayo ang magdesisyon kung paanong paraan natin isasagawa ang isang kilos. Maaaring dahil ito sa emosyon na ating nararamdaman sa pagkilos. May dalawang uri ang daloy. Una, malayang pagkilos. Ang tawag sa mga kilos na hindi napipigilan at hindi limitado. Ito ay patuloy na pagkilos na walang abala o paghinto sa pagitan ng mga galaw. Halimbawa ng malayang pagkilos ay pagtakbo,
paglalaro ng basketball at paglalaro ng football. Mayroon din tayong tinatawag na di malayang kilos, mga kilos na kontrolado at limitado ang bawat galaw. Ito ay may tatag at mahigpit sa bawat galaw. Ang bawat kilos ay may sukat at may nag-iisang paraan kung paano ito isasagawa. Halimbawa nito ay ang paglangoy. Kung mapapansin nyo, kung kayo ay nakakita na ng atletang lumalangoy, ang kanilang mga kilos ay kontrolado at limitado. Yun ay halimbawa ng di malayang kilos. Ano ang natamo ko? Mabilis ang galaw kapag magaan ang dala. Mabagal ang galaw kapag mabigat ang dala. Ano ang gagawin ko? Panuto gawin ang mga sumusunod na galaw. Hawak ang mga bagay sa gabay ng magulang o guardian. Ano naman ang kaya kong gawin? Panuto, isulat sa patlang kung ang galaw ay mabilis o mabagal. Nagpapakita na may magaan o mabigat na dala. Kamusta na ang target ko? Magpatulong sa inyong magulang o tagapag-alaga, pumuhit o magdikit ng mga larawan na nagpapakita ng mabilis o mabagal na galaw at maluwag at masikip na espasyo sa paggalaw.